David, atin ito coalition at co-convenor ng Akbayan President. Magandang umaga po, Ma'am Rafaela. Welcome po sa programa. Magandang umaga, Ma'am Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin this morning. Opo, Ma'am. Kailan po itong ating ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea at ano po ang layunin nito? Yes, ang ating pang-apat na civilian-led supply mission to the West Philippine Sea ay pinaplano po natin ganapin this coming April para sa isang summer supply mission na ang tema ay Balik Pag-asa. Ang ating pong mission ay maglalayag papuntang Pag-asa Island, the town proper ng munisipyo ng Kalayaan at frontline din sa pangaharas ng China. At the same time, ito rin hopefully ay mag-i-inspire ng hope at pag-asa sa ating mga kababayan na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ang mananaig pa rin ay ang pagbabayanihan ng mga Pilipino. Ito pong mission natin ay tumutugon sa tatlong krisis. Yung krisis po na kinakaharap ng mga mangingisda natin in the West Philippine Sea sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sila po yung frontliners natin doon so kailangan supportahan po natin sila sa gitna ng krisis na ito. At yung krisis din po ng Chinese spying na ating na-uncover, pati mga Pilipino nire-recruit nila, hindi lang sa mga entry-level position sa gobyerno, mukhang pati sa mga high. Kaya nga po uso yung mga fake mayor at mga senador. Kaya po napakahalagang magsama-sama muli tayo maglayag para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Opo, Ma'am Rafaela, ilang mga bangka, ilang mga volunteers, yung inaasahan pong lalahok sa nasabing misyon? Yes, lahat po ng detalye ipa-finalize po natin at i-announce as we draw closer. Pero for this one po, ang mas mahalaga po sa atin ay makapagpadala ng pangangailangan ng mga mangingisda sa may off the coast of Palawan at papunta sa Pag-asa Island. Lalo na po sa panahon na mataas ang petrolyo, ang ating pong magiging focus this time ay hindi yung mismong convoy ng mga bangka, pero yung pagdadala ng much needed petroleum products para po sa mga mangingisda doon, pagkain para sa mga residente ng Pag-asa Island. Gayon din po, nangangalap po tayo ng school supplies kasi may eskwelahan din po sa Pag-asa Island. So yung final details po kung ilan yung kasama sa ating convoy in terms of vessels at in terms of volunteers, i-announce po natin yan as soon as magkaroon na po ng mga detalye. Opo, Ma'am, paano niyo po titiyakin ang kaligtasan ng mga sasama sa inyong misyon dyan po sa West Philippine Sea sakasakali na magkaroon po ng tensyon? Priority natin as always yung safety and security ng ating mission, ng ating mga volunteers especially. Kaya po yung katulad nung dati, talaga pong lahat ng mga senaryo ay ating ilalatag para mag-implement ng risk mitigation and management strategies. At gayon din po, magko-coordinate tayo sa lahat ng relevant agencies para alam nila kung ano yung plano ng ating paglalayag at gayon din ay mapapalakas ang seguridad ng ating mission. Opo, pero so far, sa ngayon, meron na po ba kayong coordination sa ating Armed Forces of the Philippines, gayon din po sa ating Philippine Coast Guard? Proactive po tayo na nagko-coordinate sa mga relevant agencies under the National Task Force of the West Philippine Sea. Kasi katulad ng mga nakaraang mission, klaro sa atin that this is a citizen-led initiative para i-civilianize yung West Philippine Sea sa harap ng pag-militarize ng China. Gayon pa man, napakahalaga na alam ng mga relevant agencies na nag-secure ng area at nagpapatrol at naninigurado na ligtas ang mga Pilipino doon ay alam ang mga ito. So we proactively coordinate with these relevant agencies para masiguradong lahat ng plano natin ay talagang magsisigurado na magiging panatag tayo sa ating paglalayag. Opo, doon sa mga nakalipas nyo pong misyon, Ma'am Rafaela, sa West Philippine Sea, ano pong mga problema ang inyong kinaharap at paano nyo po ito paghahandaan sa ika-4 nyo pong civilian mission? Ako, ang priority, ang pinaka-top of the list na challenge natin ay yung talagang harap-harapang panghaharas ng China. Sa unang mission po natin, kung matatandaan ng mga kababayan natin, ang bitbit natin, mga regalo para sa pamasko
ng ating mga frontliners dun sa vicinity ng Ayungin Shoal. Bit-bit natin regalo, yung China ang bit-bit kanyon. Ang una pong humarap sa atin ay isang warship. At ito po ay isang example lang na talagang ini-expect natin that China will try to harass us, try to intimidate us, at susubukang takutin yung mga matatapang nating mga kababayan at mga volunteers. Pero klaro naman po sa atin at medyo interesting nga po kasi nung second at third mission parang yung mga volunteers natin nakikita nila pero mas nananaig yung tapang nila kasi wala naman silang ginagawang mali. Sila ay nagbibitbit lang ng tulong sa kapwa Pilipino. So kahit nandoon yung challenge na yun ay tuloy pa rin tayo at maninindigan sa ating karapatan. Worst case scenario, Ma'am Rafaela, na tumindi ang gagawing harassment ng China. Andun yung i-water cannon, i-laser kayo. Itutuloy niya pa rin po ba itong civilian mission nyo na ito? Basta po sa atin, klaro ang misyon, mapaabot natin yung tulong sa mga residente ng Pag-asa at alam nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang isla. Kaya po kung ano man po yung maging adjustments natin, dahil priority natin ang security, basta ang mahalaga po, maipaabot natin yung tulong sa Pag-asa Island. Kung ano man pong diskarte ay siguraduhin natin na ligtas ang ating misyon at hindi tayo lalapit. At hindi po tayo pupunta doon para magpa-water cannon. Pupunta po tayo doon para tulungan yung mga kababayan natin at yun po ang priority ng mission natin. Ngayong lumalawak po ang awareness ng ating mga kababayan sa ating karapatan, soberanya, dyan po sa West Philippine Sea. Paano kung meron pong gustong sumama ng mga kababayan po natin? Papayagan niyo po ba ito? Halimbawa, meron po silang barko, di ba? May mga ganun po sila na po pwedeng rentahan. Ito po ba i-allow ng ating itong koalisyon? Kung may mga interesado pong kababayan na sumama sa convoy natin, makipag-ugnayan lang po sa ating sekretariat. Pwede pong mag-message sa ating West Philippine Sea. Atin ito, Facebook page, para makipag-ugnayan doon sa mga detalye kung sakali mang may mga gustong mag-volunteer at magtaya pa. Kung meron po tayong mga kapatid dyan, kababayan na mayroong barko, why not po? Basta po ay handang tumulong at magbitbit ng tulong at ng supplies papuntang Pag-asa Island, ay welcome na welcome po. Message na lang po tayo sa Facebook page. Ganon din po ba, ma'am, ang senaryo? Halimbawa, ayaw naman nilang sumama pero gusto nilang magdagdag or magbigay ng mga supply, ng langis sa ating mga kababayan dyan po sa Kalayaan. I-message lamang din po ang atin ito koalisyon. That's right. Kung hindi man po tayo makasama papuntang Pag-asa Island ay paramdam po natin na kasama po natin sila at nandun tayo sa tabi nila sa laban na ito by sending in and messaging us sa Facebook page kung gusto po mag-donate in kind ng anumang donasyon para sa mga residente na Pag-asa Island. Message lang po kami. Panghuli po, parting message na lamang po, Ma'am Rafaela, para po sa ating mga kababayan. Pagsama-samahin po natin ang ating boses nasa anumang parte ng Pilipinas o nasa ibang parte man ng mundo, iisa po ang ating mensahe sa China, ang West Philippine Sea ay atin. Okay, with that, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ms. Angel. Magandang umaga. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong